Hi, ako po si Pastor Ray at welcome pong muli dito sa Pastor Ray TV. Ito ang ikalawang bahagi ng aking pagtalakay sa John chapter 14 verse 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus is the truth. Yan ang ibabahagi ko sa iyo sa videong ito. Upang maging malinaw sa atin ang claim na ito ng ating Panginoong Hesukristo, dapat ay nauunawaan talaga natin kung bakit ang Biblia ay tinawag na salita ng Diyos. Basahin natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Mula sa New King James Version, ito ang nakasulat. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, truly equipped for every good work. Sa aking pagkaunawa, ang Biblia ay kapahayagan ng kalooban ng Diyos na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay naisulat ng tao. Ito ay upang gabayan tayo sa tamang landas sa mundong ito, tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya bilang konklusyon patungkol sa Biblia, the Bible as a living Word of God is a revelation of God's will. It is a powerful standard of truth for the salvation of mankind. Kaibigan, muli, ang Biblia bilang salita ng Diyos ay kapahayagan ng kanyang kalooban. Kaya naman masasabi natin na ito ay makapangyarihang pamantayan ng katotohanan patungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa sinasabi ng Biblia patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang aklat ng Juan, unang kabanata, talatang 1 hanggang 3. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sa puntong ito ay patutunayan lamang natin na si Jesus nga ang tinutukoy ni Juan sa kanyang aklat. Ang tanong, meron bang talata mula sa Biblia na nagpapatunay na si Jesus nga ang tinutukoy ni Juan sa kanyang aklat? Basahin natin ang aklat ng Kolosas, unang kabanata, talatang 15 hanggang 16. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Mula sa mga talatang ito ay malinaw na pinatutunayan ng aklat ng Kolosas na si Jesus nga ang tinutukoy ni Juan sa unang bahagi ng kanyang aklat. Ngayon naman ay dumako tayo sa ika-14 na talata mula pa rin sa unang kabanata ng aklat ng Juan. John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Paano natin uunawain ang pahayag na ito na naging tao ang salita? Ang susi sa pag-unawa dito ay ang mga salitang kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya basahin natin ang aklat pa rin ng Juan, kabanata 3, talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Batid naman natin na ang kaisa-isang anak ng Ama ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ayon sa talatang ito, sino mang sumampalataya kay Jesus o sa kaisa-isang anak ng Diyos
ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nang ihayag ni Juan na naging tao ang salita, nangangahulugan ito na si Jesus ang katuparan ng salita ng Diyos na sa tao ay magliligtas. Jesus is the truth because He is the eternal Word who became flesh, the fulfillment of God's Word that can truly save us. Kaibigan, kung ang Biblia bilang salita ng Diyos ay kapahayagan ng kanyang kalooban at makapangyarihang pamantayan ng katotohanan patungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan, ang Panginoong Hesukristo naman ay ang katuparan ng salita ng Diyos na sa atin ay makapagliligtas. Nawa ay may natutunan ka sa videong ito. Sa susunod na video ay tatalakayin naman natin ang ikatlong claim ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa panonood. Ako si Pastor Ray at ito ang Pastor Ray TV na nag-iiwan ng paalalang sa anumang sangay ng kaalaman, kung nais makatiyak, alamin ang nasusulat.